Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, gagawan ko ng reaction video yung mga patutsyada at paninira ni Madam Pickles at saka Barda United sa akin. So wala akong pakialam doon sa ibang account na sinisiraan nila, pero yung akin, nakuno, nakakagigil po sila. At unang-una na nga itong sinabi ni Madam Pikwa sa bago niyang vlog na kung ano to, may binayaran pala ng 10K para paingayin ang issue at paghiwalay ang Barda sa TV at movie. Actually, hindi ko alam kung ako yung tinutukoy niyang binayaran ng 10K. Pero naghihintay pa rin po ako doon sa bayad. Kasi wala naman ako natanggap, no? At saka ayoko kasi pinapanood yung video nitong haba-haba tapos wala namang kwenta, di ba? Mas marami pa ako alam sa kanya. Bakit naman manonood ng video niya, di ba? Grabe. Actually po, sa Twitter, no, yung mga nakakaalam, pinagtatawanan lang po yung mga video ni Pikwa at saka si Pikwa mismo kasi yun nga, ito po si Present Progressive at saka si Sur ay parehong president ng mga fans club ng Barda. At ito po ang mga tweet nila, anonymous tweet nila pero patama kay Pikwa. Namumulot na nga lang ng info dito sa X, nagpapabayad pa. Buti sana kung tama. Ingat mga sis, walang manloloko kung walang nagpapaloko. At tweet naman ni Sur, tigilan niyang panonood sa kanya, mga nabudol niya, please, magising na kayo. Piniperahan kayo niyan. Alam ko nababasa mga tweet natin. At isa pang tweet ni Sur, mali ka naman na nasa YouTube. Pareho green pero iba name. Inform ka lang, mali-mali pa. Sayang yun nanunood sa kanya. Actually, sa lahat ng mga Barda vloggers, si Pikwa lang yung nagpapabayad talaga. Yung mga may palipad para mag-explore siya. Ito pa guys, yung sa bagong niya, vlog, sabi niya, "Good morning chika, Barda, ano na ang status? Manong guard at empleyado sa Rockwell, damay na?" At ito naman tweet ni Shallow Proletariat, sobra higpit ng privacy and confidentiality policy ng Rockwell. Kaya pag may vlogger na nagsabi na source nila security guard or lobby staff, mag-critical thinking ka na. Duda na, choose your sources info, piliin nyo kung sino ang paniniwalaan nyo. Actually, tawang-tawa kami ng friend ko dito sa sa tweet ni Shallow Proletariat at saka yung pinawalalabas nga ni Pikwa. Kasi yung friend ko lang yung nagtanong, isa lang siyang normal na Barda fan, hindi man siya vlogger. Lang siya, curious lang siya kasi nga sinasabi nga ni Pikwa na nag-secretly date. Pero wala naman nakakakita. Ang tagal-tagal na panahon na, 'di ba? Namuti na yung mata natin, wala pa rin nakakakita na nag-date sila or lumalabas. Ni jogging wala. Kaya yun, di alam niya na malapit yung sa Rockwell yung bahay ni D. O di pumunta nga siya doon, 'di ba? Tapos siya na mismo yung nagtanong doon sa guard. Hindi naman siya pumasok doon sa Rockwell at nagtanong doon sa reception. Doon lang naman siya sa labas, yung mga guard sa labas. So tapos yun nga, tinanong niya nga kung nagja-jogging ba, nakikita niya ba nagja-jogging si David? O sinugot naman ng guard kasi lahat naman ng tao doon nakikita nagja-jogging si David, 'di ba? Hindi naman privacy policy yun kasi nasa labas nga ng ng Rockwell. Yung sa loob siguro bawal. Pero yung sa labas na makikita nagja-jogging yung guest, lalos na kung well-known naman, 'di ba? Grabe naman privacy policy yun pati labas ng Rockwell, 'di ba? Tanga-tanga tong si Shallow Proletariat at saka si Pikwa. At dahil malapit na nga yung friend ko doon, pumunta na nga siya sa power plant mall at doon din siya nagtanong-tanong kung nakikita ba nila nagde-date si Barbie at saka si David. Yun nga daw, hindi raw lagi daw iba yung kasama ni David at si Barbie naman lagi kasama lang yung tatay. Yun nga, sinasabi ko na nga sa inyo, no, kayo na mismo ang pumunta sa Rockwell at saka sa power plant, kayo na mismo ang magtanong guys. Ganun din yung isasagot nila kasi hindi nga, never nga nag-date si Barbie at saka si David na magkasama. Never din silang nag-jogging. So, imposible yung mga pinagsasabi ni Pikwa at saka nitong si PKJ na may secret relationship yung Barda kasi wala nga. Diyos ko, no? Ang kulit-kulit. Kung i-google mo lang katulad ni Shallow Proletariat, 'di ba? Talagang wala ka makikita, dapat pumunta ka doon. Kasi nga yung friend ko, hindi man siya vlogger, no? Ordinaryong Barda fan lang siya. Curious lang siya. Tapos pagbibintangan pa nilang sinungaling yung friend ko, tawa mga kami ng tao. Ordinaryo tao pagbibintangan nilang sinungaling, mga hayop na, mga unggoy na to. Kainis. At ito nga, yung parang spokesperson, o siya yung may admin ng page ng Barda United na gumawa siya ng
parang 26 minutes video para siraan ako at sabihin na sinungaling ako. So siya nga si Christine Casanova. Ewan ko kung pina-follow niya ako, hindi ko pa tinignan. Pero actually, so sa FB nga ay minessage ko si Christine at nagpaliwanag ako. Ako po si Jim. Gusto niyo po bang share ko sa inyo lahat ng info na alam ko? Kasi willing naman talaga akong i-share yung mga links, 'di ba? Para makita niya rin yung nakita ko, 'di ba? Pero hindi po siya nakinig at parang sarado na po yung kanyang utak. Ayaw niya pong isipin na baka siya yung mali, baka ako yung tama, 'di ba? At maging po yung TikTok page niya ay blinlock niya po ako sa TikTok. So, hindi ko na po makita yung page niya, yung yung TikTok account. So, grabe siya sa akin. At yun na nga po, yung sa Barda United ay niyayaya pa nila yung mga tao na manood kay Madam Pickles. Grabe sa reliability yung mga isplok ni Madam Pickles. Ay nako. Actually, meron pong fans club si Pikwa na yun nga po, Barda Lovers Worldwide. Dati po kasali din po ako doon sa GC nung una, sinali ako. Tapos, hanggang po nagka-problema po sila sa pondo nung kanilang fans club. Kasi po, ito pong Barda Lovers Worldwide ay sabi po nila ipaparegister ni Madam Pikwa sa Sparkle bilang isang legit na fans club. Pero hanggang sa nabuwag po yung fans club ay hindi niya po naparegister. Sabi niya nung una, nung kinukulit siya na after ng ilang buwan, sabi niya naparegister niya na. Tapos lumabas din po yung totoo na hindi niya pala naparegister kasi nga hindi po na-inform, hindi po sila nabigyan ng seats dun sa close-up event ng Barda. Dahil hindi nga sila registered fans club, ay hindi nga sila i-inform pag may event nga ang Barda. So, yun nga, ang lakas ng loob na maningil ng membership fee pero hindi naman pala registered. Yun nga ang Barbinatics at saka David Troops, walang membership fee. Tapos siya may membership fee. Ano ba yung binibigay ng niya, fans club, di ba? At grabe nga siya, no? So, yun nga, nung una, one-time membership fee lang. Tapos gusto niya pang gawing monthly. Diyos ko, parang mas marami silang kita. So, after nga nung close-up event ngayon, ay medyo nagkagulo-gulo sila noon. Kasi nga, tinatanong na kung saan ginamit yung mga pondo ng Barda Lovers Worldwide. So, kasi naggamit na pala ni Pikwa yung pondo ng Barda Lovers Worldwide. Kaya lang, wala siyang resibo na maipakita. So, nagsulat siya ng resibo at yun na nga. Ito nga yung mga comment ng mga galit na mga members niya. Ito na nga, sabi ni Snow White, wag na po kayo mag-aaway, Ma'am D. Magkaisa na lang po tayo para masaya. Barda fam, please. Sabi naman ni Sashai Choi, it appears that there is some misunderstanding concerning the membership fee with your admin officer asserts that you belong to the Sparkle team. Your team is not officially registered. At sabi naman ni Nanchalan, kaya daw may membership fee daw, pondo raw po in case na may event ang Barda. Hindi daw gagalawin pero nagbigay na sila ng liquidation, puro bayad kay source, pagkain kay source, pakape kay source, pa-Gcash kay source. That's part of this issue. So mga comment po to sa TikTok live ni Pikwa na pinagbubura niya na lang. So ito nga, sabi nga ni Nora Tulpo, going strong na ang Barda pero tayong Barda fans hindi nagkakaintindihan dahil sa 100. At sabi ni Emma Riri, let's stick to Barda people, the real reason why we're all here. Sabi naman ni Sacha Choi, the president of your fans club has been using the members fund without their consent and failing to provide receipts of the proof of purchase. So comment nga ni Chef Malu, bakit po kayo super affected sa sinabi ni Jim Barda kung hindi po totoo? At galit na galit kayo kung hindi po totoo, di po ba? At nag-comment ulit si Nonchalant ng, sumali kami dahil gusto lang namin maging masaya sa Barda kahit pa nga nanghingi sila ng monthly contribution. At nag-comment nga si Gwyn and Sean, pagdating sa pera dapat may resibo. Bawat gastos nyo po, di yung resibo na sulat kamay. So kung nag-comment ulit si Gwyn at Sean, huwag nyo pong utuin ang mga viewers nyo, Red Virus and Embracing. Kayo lang ding mag-asawa yan. Tsaka may laughing emoji.
Tapos nag-comment ulit si Gwyn at Sean, kinik out kami dahil pinansin namin ang funds na naubos sa padulas source mo at pa-food sa source bawat magkita kayo. Kung di kay bitter, bakit nyo kami kinik out? Di kayo marunong tumanggap. Nagpuna ng mga member mo. Magsabi ka ng totoo dyan. At yun na nga guys, dahil nga doon sa away ang nangyari sa kanilang fans club ay marami po nagpa-refund. So pina-refund lahat yung nagbigay ng funds, yung mga pledges nila sa mga members. Kasi kung hindi raw ibabalik ni Pikwa yung mga pera, ay ipapatulpo daw po siya. So eventually nga po ay nabuwag po ang kanilang fans club dahil po sa mismanagement of funds nila Pikwa. Hindi po maipagkakaila ni Pikwa ito dahil marami pong member ang talagang nagalit at nag-withdraw nga ako ng mga funds. So hindi ko po invento ito, galing po ito sa kanyang video at na screenshot. At syempre, dahil magaling ako, nakwento lahat po sa akin to. Kasi na-research din namin yan. Parang din yung kay yung kay Alex, di ba? Napakagaling kasi namin. Hindi kami katulad nila. Silang dalawa, si Christine, puro POV lang yung sinasabi dun sa kanyang real talk. Wala naman siya kinukuhang bagong information. Tapos si si Pikwa, kunwari daw, merong ispluk, pero kaduda-duda naman. Lalos na yung sinasabi niya nga na may secret relationship yung Barda, na wala pa naman nakakita ni isang kaluluwa na magkasama yung dalawa outside work. So, eto nga po, sasagutin ko pa yung isang issue na binabato nila sa akin. Yun daw pong bulaklak na binigay ni Barbie kay Miss Jan Navarro ay yung message daw dun sa card ay parehong handwritten. So si Barbie Fortesa daw po ang nagbigay nung flowers kay Tita Eden na hindi namin alam kung sino yung nagbigay. Isang mystery pa rin po hanggang ngayon. Well, unang-una po, magkaiba po yung penmanship. Tingnan nyo po, yung sa binigay kay Tita Eden, medyo paslan po siya at medyo palapad yung sulat. Samantalang itong sa binigay kay Ma'am Jan ay maganda po yung pagkakasulat ng mga letters. So parang magkaibang tao po yung sumulat. At besides, paano nila nasabing si Barbie nga yung sumulat doon sa ng message do sa card, pwede niya naman pong ipasulat yon doon sa flower shop, 'di ba? Bakit niya papag-aksaya ng oras yon? So third ay hindi nga po sila magkapareho ng flowers nung binigay kay Ma'am Jan at yung binigay daw ni Barbie kay Tita Eden. So hindi nga natin alam kung parehong flower shop kinuha yan tapos iba pang klase ng flowers, 'di ba? Tapos pati penmanship iba pa, no? So napaka-syumera po nila para sabihin na kay Barbie galing tong flowers ni Tita Eden. yung yung walang nakasulat kung sino nagbigay, no, 'di ba? So just to feed your delulunes, no? Pwede pong ibang tao yung nagbigay niyan, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing si Alex na yung nagbigay kasi nga mystery siya hanggang ngayon. So yung mga ibang patatsada nga ni Christine Casanova ay bukas ko na po i-feature sa aking vlog, no? Kasi limited lang po yung time ko dahil marami rin po akong ginagawa. Wala pa akong ganung kahabang oras para gumawa ng 26 minutes video para lang sagutin yung mga patatsada niya sa akin. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na totoo yung mga sinasabi ko at siya po ay puro point of view niya lang yung alam niya. Dahil hindi naman po siya nagre-research at ayaw niya nga pong tanggapin yung mga information na binibigay ko sa messenger. So, abangan nyo po ang part 2 nitong ating expose sa Barda United at saka po kay Madam Pikwa. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!